nagkaroon na naman ng pagdinig dyan sa Senado. Ito yung pagdinig na kung saan ay pinamunuan ng chairman ng committee na si Senator Amy Marcos. Ito yung, kasi si Amy Marcos mga kaupak, ito yung chairman ng Committee on Foreign Relations. Ngayon mga kaupak, ito yung walang, ito yung walang kamatayan na pinagtatalunan. Kung legal ba o nasa tamang proseso ba ang ginawa ng Department of Justice at ng kasalukuyang administration na si Pangulong Duterte ay arestuhin kahit ito ay hindi na tayo sakop ng International Criminal Court. Alam mo mga paulit-ulit na yan, no? Na lagi kong sinasabi ang nangyari na yan, na ang case ni Pangulong Duterte ay naipile na bago pa tayo umalis bilang tama, no? Na-file na nga ang kaso ni Pangulong Duterte sa International Criminal Court bago pa tayo umalis. Diba? Paulit-ulit na yan sa aking mga vlog na kung saan sinasabi ng mga maka-DDS at maka-BBM na sumunod lang tayo kung ano yung tama at naayon sa batas, sabi ng mga maka-BBM. Pero sabi ng mga DDS, bakit isnorender natin si Pangulong Duterte sa International Criminal Court ay hindi na tayo membro? Tama. Pero mga kaupak, ang ano kasi, ang kaso kasi ni Pangulong Duterte, ito ay na-file na bago pa tayo umalis. So ngayon, sa ngayon mga kaupak ay gumugulong na yung batas na extrajudicial killing, ito nung kapanahunan ng war on drug ni Pangulong Duterte, na kung saan doon sa sa kaso o kaya sa mga ipipresentang ebidensya laban kay Pangulong Duterte or prosecution, ito ay hinahandle ng prosecution, ito ay ipapakita nila doon sa international na kumbaga sapat na case o mga ebidensya. Ito ay yung extrajudicial killing or tukhang. Ngayon mga kaupak, nagpasaring ang Vice President na sinasabi niya sa pinakalitis niya ay yung mga nakapile daw ay hindi sapat o hindi ina para kasuhan ang kanyang ama. Pero alam niyo mga kaupak, kung sa palagay ni attorney or Vice President, lawyer po si Vice President kung sa palagay po niya ay hindi enough or hindi katanggap-tanggap o hindi tatayo sa husgado, bakit niya hinarang? Di ba? Sinasabi niya hindi daw enough. Hindi pala enough eh. Bakit kayo nag-aalala? Ngayon mga kapak, meron tayo mga mamabatas na alam mo na, ang politika sa atin, karamihan ay mga hindi katulad ito to be honest and to be fair. Ang mga mamabatas natin, meron yan maka-BBM, meron maka-Duterte, pero kung titingnan mo yung dapat, kung ano yung tama o naayon sa batas, dapat doon ka tumitingin yung interest ng mas nakakarami o interest mo sa taong bayan. Kung baka, mas ikaw dapat yung senador, ikaw dapat yung nagpo-proteksyon o mas pumapanig ka sa taong bayan, sa biktima. Hindi ka pumapanig sa interest ng ma-influensyang tao at mayaman na at siya pa ang tinuturong mastermind or tukhang nung kapanahonan nung siya ang nakaupo bilang makapangyarihan. Ngayon mga kaupak, dyan sa Senado, dininig. Bakit daw dinala si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Pwede namang kasuhan. Ayan. Dito sa ating bansa. Ngayon mga kaupak, alam nyo, kung dito kinasuhan ng mga biktima ng EJK, walang mangyayari. Kasi alam nyo bakit mga kaupak? Nung time na nag-file ng kaso, nung time na yon, ang Pangulo ng Pilipinas
mismo ay si Pangulong Duterte. So paano mo kakalabanin ang isang makapangyarihan, 'di ba? Nga lahat na impluwensya hindi lang sa Congress, sa executive pati sa justice system. Kapag ikaw ay presidente, sabi na ninyo mali ako, pero kapag ikaw powerful, ikaw ay presidente, lahat na impluwensya kaya mong gawin. So ngayon, ang mga biktima ng EJK ay tumakbo sa International Criminal Court dahil sa paniniwala nila, doon sila makakakuha ng pantay na pagtrato, walang mahirap at mayaman. Ngayon, sino ba nag-file ng kaso at tumulong? Kasi ang mahirap, hindi naman makakapunta sa Netherlands, di ba? Ang tumulong, ito ay si Trillanes at saka isa pa niyang kaalyado, si Alejandro. So, hindi ako nagkakamali, Sila ang nag-file ng case kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga kaupak, nung time na yun, tayo ay membro. Kaya tayo tinanggap. Nung nakita ni Pangulong Duterte na siya ay uusigin o kaya igigisa siya, kumbaga sa mga kaupak, igigisa sa sariling mantika, dahil wala siyang choice kundi makipag-cooperate dahil tayo ay membro. Diba? Ngayon, ang ginawa ni Pangulong Duterte, umalis tayo. Pero, bago tayo umalis, nakapile na ang kaso. Pero dyan sa international treaty pala, kumbaga bago tayo sumali sa ICC na yan, o member ng isang International Criminal Court, pag tayo pala umalis, hindi pala immediately na nagkakabisa. Meron pa pala 1 year. So, after mag 1 year, so doon lang nagkakabisa. Pero, kahit na hindi 1 year, kahit immediately na magkabisa yung pag-alis natin sa ICC, mga kaupak, ang kaso ni Pangulong Duterte na crimes against humanity ay kasalukuyan nakapile na o gumugulong na. Ngayon, mga kaupak, ang tinatanong ng ilang mga senador na makadidiis, bakit daw dito hindi kinasuhan? Kasi nga mga kaupak, ang mga biktima ng EJK or tukhang or mga nadamay ay hindi sila naniniwala na magkakaroon ng pantay na pagtrato ng batas dahil ang kalaban nila ay kasalukuyan maimpluwensyang tao at hindi lang kasalukuyan nakaupo hanggang ngayon, mga kaupak, di ba? Maimpluwensya. Sa katunayan, kung hindi ako nagkakamali, karamihan dyan sa Supreme Court, sabi natin, hindi na doon sa pakamababa, ganun ka-impluwensya si Pangulong Duterte. Sa Supreme Court, halos majority na dyan, appointed. Appointed ni Pangulong Duterte. So, talagang, kung ikaw ay ordinaryong tao, makakaasa ka ba? Lalo na yung mga ordinaryong tao, wala talagang sapat na pera para ipaglaban kung ano ang tama na ayon sa batas, di ba? Or kumuha ng magaling na lawyer. Ngayon, mga kaupak, naging fair ngayon ang labanan dahil doon sa International Criminal Court, doon nagiging pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Dahil walang impluwensya si Pangulong Duterte doon, wala rin impluwensya yung mga taong may hirap na biktima ng tukhang. Kumbaga doon, magbibis lang kung ano yung ebidensya na ilalatag ng mga nagdemanda o prosecution laban sa mga suspect sa kampo naman ni Pangulong Duterte. Di ba? So ngayon, ang tanong, bakit nakaalis? Kasi mga kaupak, yun pala ang sabi ng Department of Justice, yun ang tanging opsyon. Ang isang tao na pinaghahanap ng Interpol, dahil hindi na tayo membro ng ICC, dapat i-surrender natin. Yun ang ating commitment sa International Criminal Court, ay sa International Police. Kaya ngayon, ang ginawa ng International Criminal Court o ICC, pinadaan sa Interpol para makuha si Pangulong Duterte. Pero mga kaupak, ganun din naman tayo. Pag meron tayong hinahabol sa ibang bansa o wala tayo international treaty para pabalikin, katulad ng extradition, gamit tayo ng
Interpol katulad nila nung mga nakaraan, ano, yung mayor o mga si Tebes na kung saan Interpol ang nanguhuli para ipabalik din sa atin. Kumbaga, sumusunod lang tayo sa international treaty din ng Interpol. So ngayon, pinagtatalunan ngayon, bakit nga ibinigay natin? Alam niyo mga kaupak, itong mga senador na to, malinaw na sila ay hindi senador ng bayan. Malinaw na senador sila ni Pangulong Duterte. Kasi mga kaupak, lahat na karapatan ni Pangulong Duterte, sinasabi ni Amy Marcos, ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla. In fact, si Robin Padilla umiyak, pero hindi po siya umiyak para sa bayan, sa taong bayan na bumuto sa kanya. Umiyak siya dahil si Pangulong Duterte nakulong. Kung saan, sa pagkakulong ni Pangulong Duterte na yon, na pagka-aresto, nagkaroon ng pag-asa ang mahihirap o biktima ng EJK na ang batas naging pantay-pantay. Hindi po siya, pero kung tutuusin mga kaupak, yung lahat ng senador na binanggit ko, dapat yan ang loyalty sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, sila naglilingkod, hindi sa mga Duterte. So, di ba? Maliwanag mga kaupak. Kaya sa darating na eleksyon, alam na natin kung sino ang dapat iboto. Oh, so ngayon mga kaupak, magkakaroon na ng eleksyon sa first week ng May na kung saan maglalaban-laban ang mga Duterte, maka-DDS at maka-BBM. Iboto natin ang totoong lingkod bayan. Nakita na natin kung saan ang loyalty nila, di ba? Dapat ang isang senador, ang trabaho ng isang senador, gumawa ng batas, mag-imbestiga sa pamahalaan kung tama ba, or check and balance, tama ba ang paggastos, pagkatulad ng budget hearing, at paggumawa ng batas na makakatulong sa ating bansa at sa taong bayan. Hindi yung, kaya ka naging senador, kaya senador ka, pero ang ginagawa mo, protektahan kung sino yung ma-impluwensyan tao. Hindi dapat ganyan. Dapat putulin na natin yan. Iwasan na natin bumoto